Tayo po ay dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at bubuksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan 17 verses 20 to 21 bilang pagpapatuloy ng ating series na ang pamagat ay ang panalangin ng ating pinakapunong pari. Juan 17, 20 to 21. At malayo na rin po ang nating narating sa series natin ito. Lapit na rin po tayong magtapos dito. 1:17 verses 20 to 21 na ang focus natin ngayong araw. At samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Verse 20, gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Verse 21, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, sa araw na ito, isang dakilang mga salita na naman po ang aming pag-aaralan at hangad po namin na idulot ninyo sa amin ang karunungan upang maunawaan namin ang mga bagay na nandito. Tulungan ninyo kami, Panginoon, na makita ang katotohanan ng inyong salita. Huwag nawa kaming maligaw ng sa sarili naming pag-iisip, kundi magtiwala kami sa banal na Espiritu sa paghahayag na maghahayag sa amin ng katotohanan ninyo. Tulungan ninyo kami, Panginoon, at nawa ay maunawaan namin kung ano talaga ang layunin po ninyo para sa amin kung bakit inyo kami iniligtas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang pamagat po ng ating pag-aaral sa araw na ito ay pinag-isa ng pananampalataya sa nag-iisang Diyos. Pinag-isa ng pananampalataya sa nag-iisang Diyos na bahagi nga po ng ating John 17 series na ang pamagat ay ang panalangin ng ating pinakapunong pari. Once again, papaalala ko lamang sa inyo na si Jesus ng mga panahon na ito ay nasa upper room kasama ang kanyang mga alagad. At dito siya ay nanalangin. John 17, the whole John 17 is all about this prayer during his dine with them. Okay? Ang panalangin ni Jesus na ito para sa kanyang mga alagad ay isang matibay na marka ng pag-ibig niya sa kanila. Yan ang unang-una nating dapat na makita. Whenever we pray for someone, we pray for them because we care for them and we love them. Diba? At hindi po naiiba ang katangian ni Jesus when he prayed for his people nang kanyang ipinanalangin ang mga alagad niya. Ipinanalangin niya sila dahil iniibig niya sila. At itong ang panalangin ito ay isang matibay na marka ng pag-ibig niya sa kanila. Maraming panalangin, may maraming pagkakataon sa Gospels na sinabi roon na si Jesus ay umalis upang manalangin. Si Jesus ay umalis, isinama niya ang iilan sa kanyang mga alagad upang manalangin. Pero hindi natin nakita doon, hindi natin mababasa sa mga bahaging iyon ng scripture kung anong ipinanalangin niya. Ang nalalaman lamang natin is he prayed. But now, nakita natin, nababasa natin ang eksaktong mga salita na binanggit niya sa panalangin niyang ito. No one ever loves Christians like Jesus does. And this prayer is one of its attestations. Itong panalangin ito ay isang matibay na patunay. Patunay ito na iniibig tayo ni Jesus.
At walang sino man, hindi ang mga magulang natin, and we felt their love hanggang ngayon. At masasabi natin, it's true love. Ang pag-ibig nila sa atin. But compared to the love of Jesus to us, na kanyang mga alagad, hindi po iyon makakatumbas sa pag-ibig nitong si Jesus para sa atin. Sa prayer na ito ay inihahanda niya sila sa tungkulin o misyon na ibibigay niya sa kanila at binibigyan rin kasiguruhan. Okay, ang unang ginagawa rito ni Jesus sa kanyang panalangin ay inihahanda niya ang kanyang mga alagad sa misyon na ibibigay niya sa kanila. Pinagpipray niya sila. Tayo din naman kapag tayo may pupuntahan o may nalaman natin na itong kapatid natin sa pananampalataya ay may gagawin, may isang endeavor, and they ask us to pray for them, ipinapanalangin natin sila, ipinapanalangin natin na sila ay maging handa sa kung anumang endeavor ang gagawin nila. Para ma-strengthen sila, para mabigyan sila ng kalakasan ng Diyos. At dito rin naman, sa prayer ni Jesus, yun ang ginagawa niya. Itong mga alagad ay may isang misyon. And this mission is no joke. Hindi po magiging madali ang kanilang tungkulin bilang mga apostol. Kahit kailangan nilang maipanalangin. At yun ang ginagawa rito ni Jesus. Bukod pa rito, sa paghahanda sa kanila through this prayer, binibigyan rin niyang kasiguruhan ang mga alagad niya sa mga pangako ng Diyos at sa katuparan ng mga ito sa buhay nila. May mga pangako po na inilahad dito si Jesus sa kanyang panalangin para rito sa mga alagad niya. And He made mention of those promises para masiguro nitong mga alagad niya na may katuparan ng mga bagay na ito. Natutuparin ito ng Diyos sa kanilang buhay. Tayo bilang mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon, we read the Bible, there are promises in the Bible, and I hope na kapag nababasa natin ang mga pangakong iyon ng Diyos, magkaroon tayo ng kasiguruhan that because God is faithful, He will fulfill those promises to us. Yan ang magkaroon tayo. Hindi ang pagdudahan ang Diyos nating ito, kundi ang pagkatiwalaan palalo ang Diyos na ito. May mga pagkakataon na manghihina tayo. We will doubt His promises. Ngunit sa pagkakataon na mapaalalahanan tayo sa mga pangakong ito ng ating Diyos, hindi na tayo dapat pa magduda, bagkus manumbalik ang kalakasan at ang pagtitiwala natin sa Kanya. At ang mga pangakong ito ay dumadaloy mula sa pagpapalang natanggap at pag-aari na nila. Itong mga pangakong ito, that's the reason why they were promised of these promises, kaya sila ay pinangakuan itong mga pangakong ito. Tatandaan natin na ito'y dahil sa may pagpapala na silang present sa kanilang buhay, natanggap na nila at pag-aari na nila. And what's that? They're already saved. They're already saved. Kaya naman itong mga pangakong ito ay para talaga sa kanila and will be fulfilled in their lives. Hindi makapagtitiwalang isang unbeliever na nabasa itong mga salitang ito at isipin na matutupad ang mga bagay na ito sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Hindi. Hindi po para sa unbeliever ang promises na ito, kundi para sa mga alagad ng Diyos. Para sa atin. Ang pinagpipray niya rito, mga alagad niya, mga Kristiyano. Dahil sa sila ay ibinigay ng Ama sa Anak upang iligtas, makita natin ang patunay sa verses 6
and verses 9 to 12, sila ay ibinigay ng Ama sa Anak upang iligtas. Sila rito ay ipinananalangin ni Jesus. Nakita natin sa verse 9. Ang intention dito ni Jesus, what He's doing here is He's praying for them. He's praying for them. Dahil sa sila'y iniligtas ng Diyos, dito ay ipinananalangin sila ng Diyos. Unang-una. Pangalawa, iningatan niya at pinag-iingatan sa Ama sa pag-alis niya sa physical na presensya nila. Makita natin yun sa verses 11 to 12. Na dahil sa sila'y iniligtas na ng Diyos, iniligtas ni Jesus, sa panahon ni Jesus, sa panahon ng ministeryo niya, ang ginawa niya para sa mga alagad niyang ito ay iningatan sila na huwag silang madaig ng kanilang kawalan ng pananampalataya. Huwag silang madala ng mga tukso sa paligid nila. Pinanatili ni Jesus ang mga alagad niyang ito na maging tapat sa Kanya. At sabi pa niya, verse 12, He pleads to the Father na ingatan ng Ama sa pag-alis niya ang mga alagad niyang ito. That's how He loves His people. Ayaw niyang tayo bilang mga alagad niya ay maiwan na lang sa kawalan. Nang si Jesus ay bumalik sa kanyang kaharian, may iniwan siya sa kanyang mga alagad. At sino iyon? Ang banal na Espiritu. At dito, bukod sa banal na Espiritu, sabi niya sa kanyang Ama, ingatan mo sila. Ingatan mo sila. Verse 17 and 19, makita natin doon, pinababanal ng Diyos ang kanyang mga alagad. Dahil sa sila'y mga iniligtas na ng Diyos, sila'y pinababanal rin ng Diyos. These are promises for the believer. At verse 18, makita nga natin doon na ginagamit sila para sa layunin niyang pagliligtas sa mundong ito. These are the promises na natanggap nila at natanggap nila dahil sa sila'y iniligtas na ng Diyos. Kahit higit na maaasahan ng bawat Kristiyano na napakahigpit ng pagkakahawak ng Diyos sa kanila dahil ang panalangin ito ay katibayan ng pag-ibig ni Jesus. You see? Dapat na malaman natin, napakahigpit ng pagkakahawak ng Diyos sa atin. Bakit? Dahil sa panalangin ito. Huwag nating maliitin ang panalangin ito. Sabi nga ng mga theologian, this is the greatest prayer that has been ever prayed. At sabi ko naman, pagsamasamahin man ang panalangin ng mga alagad ng Panginoon natin, kahit na iyong mga Puritan prayers na napakaganda ng mga salita, ito simple lang ang mga salita, but this is the prayer of Jesus Himself. And even the multitude of prayers ng mga Reformers and Puritans ay hindi makakatumbas sa prayer na ito. Jesus. In just a few words, few sentences, pero sobrang lawak, sobrang lalim ng pinapakita sa ating pagmamahal dito ng Diyos. So Jesus is adding more and more grounds for Christians to be confident in their steadfast hope in God and His promises. Yun ang ginagawa niya dito. He's adding more and more grounds for Christians to be confident in their steadfast hope in God and His promises. At tayo nakarating na sa bahagi ng prayer na ito ni Jesus, kung saan magdaragdag pa siya sa listahan ng mga taong ipinapanalangin niya. Hindi na lamang ang mga alagad niyang nandirito ang kanyang ipinagpipray.
Sila na nilalayon niyang makabahagi din sa mga pangakong nauna nang natanggap ng mga naunang Kristiyano. So, sino ba ang mga taong iyon? So, tignan natin ang unang punto natin. Kukunin natin sa verse 20. Muli, ang sabi dito sa verse 20, "Gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita." Unang punto natin, ang saklaw ng mga taong ipinanalangin ni Jesus. Ang saklaw ng mga taong ipinanalangin ni Jesus. Tiyak at malinaw sa mga salita ni Jesus kung sino ang kanyang ipinagpipray. Idinadalangin ko sila, sabi sa verse 9. Sila. Sino ang sila? Again, ang mga alagad niyang kasama niya rito. Sabi rin niya dun sa verse 9, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin at iyong mga ibinigay ng Diyos sa kanyang anak, ang siyang ililigtas niya. Ang siyang bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. So makikita nga natin dito na this prayer is narrowed down to only believers. Doon sa kanyang mga alagad. Hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko. He made it clear na hindi ito para sa lahat, kundi para sa kanyang mga alagad. And more specifically, although pinagpray nga tayo dito ni Jesus, sa mga naunang verses, ang pinagpipray niya talaga doon ay ang kanyang mga apostol, ang kanyang mga alagad, apostles. Okay? Dinadalahan ko sila, ang mga alagad na kasama niya rito sa upper room, doon sa kanilang hapagkainan, kung saan sila kumain na muling hapunan. Ngunit habang ang kalakhan ng mga salita niya ay ibinuhos niya sa pananalangin para sa mga apostol, sa pagkakataong ito, ay mayroon ding partikular na mga tao ang idudulog siya na hindi naiiba sa mga apostol. Dito sa verse 20, makita natin, hindi lamang silang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. So, titignan natin ang mga bagay na nandirito. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Ginagawa rin natin ang habit na ito sa pananalangin. We pray for a person we believe we should pray for, but more often we add some more people in our list. Diba? Kapag tayo dumudulog sa Panginoon, and we know that this may nagbigay sa atin, or even na hindi directly humingi ng prayer ang isang tao sa atin, pero alam natin ang sitwasyon nila. And then, bigla maaalala na lang natin, isa pa itong brother kong ito or sister kong ito na kailangan din ng prayer. So we add some more people in our list na ating ipinapanalangin. Are we praying? I hope you're always praying. So we add some more people in our list. Bakit? Dahil alam natin ang pangangailangan nilang maipanalangin din. Dahil alam natin ang pangangailangan nilang maipanalangin din. Kaya idinaragdag natin sila sa mga taong ipinagpipray natin. Dito ay nagdaragdag din si Jesus ng iba pang mga tao sa prayer niya. Unang-una, ang unang fact na makikita natin sa idinaragdag niyang mga taong ito sa prayer niya is kilala niya sila. Itong mga taong idinaragdag niya sa kanyang prayer ay mga kilala niya. Pangalawa, alam niya ang pangangailangan nilang maipanalangin din. Okay? Kilala niya sila. Pangalawa, alam niya ang pangangailangan nitong mga taong ito na maipanalangin din. May pananalangin din. At pangatlo, at hiniling niya para sa kanila ang pinakakailangan nila.
Kilala niya sila, alam niya ang pangangailangan nila na maipanalangin, at hiniling ni Jesus sa prayer niyang ito para sa kanila ang pangangailangan nila. Pangunahin sa lahat ng kanilang mga kailangan. As he's about to close his prayer, he acknowledged the broadness of this matter and those involved with it, those involved in this prayer. Then he prayed for them. Hindi lamang silang idinadalangin po. Sino pa ba? Sino pa ang kanyang ipinapanalangin rito? Dapat mabatid natin na ang ebanghelyo ay hindi lamang nagkaroon ng epekto sa mga apostol. Unang-una ang tinutukoy dito ni Jesus na kundi sila rin naman na sumasampalataya sa akin, ay silang sa panahon niya ay sumasampalataya sa Kanya. Dahil sa panahon ni Jesus, hindi lamang itong mga apostol ang sumampalataya sa Kanya. Marami pa na hindi nila kasama rito sa upper room o sa huling hapunan. Kita nga natin dito, those that are invited in the upper room in this Last Supper are only the apostles, yung closest talaga sa Kanya. Why? Because may ibibigay siyang mission sa kanila. Ngunit bukod sa kanila, totoo rin na may ibang pang mga tao sa panahon ni Jesus na sumasampalataya sa Kanya. At yun ang unang-unang dapat na makita natin dito sa verse 20, kung sino itong ipinapanalangin pa ni Jesus. Iyong mga taong nandoon sa panahon niya na sumasampalataya rin sa Kanya. Ang mensahe ng mga propeta sa Old Testament, ang mensahe ni John the Baptist, ang anghel na bumisita kay Jose at iba pang mga patutuoy, iisa ang sinasabi tungkol kay Jesus. Siya ang Kristo. And since He is the Christ, our response to Him matters. It ascertains who we are for Him and our destination. Okay? At itong Kristong ito, this same Jesus na sinasampalatayanan itong mga apostol is the same Jesus na sinasampalatayanan rin noong mga taong nandun sa panahon ni Jesus. They know He's the Christ. The same thing na kinonfess ni Pedro, nasabi ko nga hindi lang si Pedro ang nagko-confess doon sa Mateo 16, kundi silang lahat na mga apostol. It's only that Peter stood up and he said what they believe about Jesus. Okay, that He is the Christ, the Son of the living God. Ngunit ito rin na mga parehong katotohanan ito ang sinasampalatayanan o pinaniniwalaan ng iba pang mga tao sa panahon ni Jesus tungkol sa Kanya. Therefore, they are also saved. They are also people of God. Sila man din ay mga tao ng Diyos. And now, sa pagkakataong ito, He's praying for them. Not only for the apostles, but for these believers in Jesus' time. See? Hindi kinaligtaan ni Jesus iyong mga tagasunod niya, iyong mga sumasampalataya sa Kanya. Oo, at may mission siya para sa Kanyang mga apostol. Para sa mga taong kasama niya talaga sa Kanyang ministeryo. Pero hindi niya kinaligtaang ipag-pray yung mga iba pang sumasampalataya sa Kanya. That's why we can be assured of this truth. Hindi lamang iyong mga, sabihin na natin, marurunong sa theology ang ipinag-pray ni Jesus, even sa Kanyang kaharian ngayon. Hindi lamang mga pastor ang pinag-pray niya. Hindi lamang si Paul Washer, sila Sinclair Ferguson, at iba pang mga
masasabi nating theological giants ang ipinag-pray niya. Hindi lamang ang mga Puritans, hindi lamang sina John Calvin ang kanyang ipinag-pray, kundi yung mga maliliit na katulad natin sumasampalataya din sa kanya. For He knows our need of His prayer. Yun ang dapat na makita natin dito. So I can assure you that Kim is being prayed for by Jesus Christ in His kingdom. And the rest of us who believe in Him. Those who believe in Him already. At dito, yun ang pinapakita. Those who believe in Him already sa mga panahon niya, ipinag-pray niya dito. Muli ang pagsampalataya ay crucial sa usaping kaligtasan. Imagine, if you go treasure hunting at yung treasure ay nasa loob ng isang kahon na nangangailangan ng susi, hindi mo magagamit ang ibang susi sa pagbubukas ng kahon, kundi kung ano lang ang dedicated key doon. So, baka isipin natin, well, sa mga pintuan ng bahay, pwede kang magpa-duplicate ng susi. But this one is a treasure. Pupunta ka pa ba sa Mr. Quickie para magpa-duplicate? Nasa ibang lugar ka. Nasa ibang lugar itong treasure na ito. So, may isang kayamanan, may isang treasure tayong nahanap. The treasure of the message of the gospel. And the heart of that message is Jesus Christ. And there's a key para masabi natin tayo nga talaga ay iniligtas ng Diyos. And I'm going to form it in a question, sumasampalataya ka ba sa Kanya? Because that's the key. That's the key. Sumasampalataya ka ba sa Kanya? At crucial ang pagpananampalataya sa usaping kaligtasan. Na kung ikaw ay nakapakinig na ng Ebanghelyo, and some of those people na nakasama natin sa ministering ito, paulit-ulit na silang nabahagi na ng gospel. Pero hindi sila nagkaroon pa ng susing ito para makuha yung kayamanan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Kung walang pananampalataya kay Jesus, ay imposibleng matanggap ng isang tao ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. That's how important of a key faith is. Kaya ang dedicated key sa usaping kaligtasan ay ang tamang tugon kay Jesus. At ano ang tamang tugon na iyon? Pananampalataya. Makita natin sa Biblia na walang ibang katugunan ang ginawa ng mga naliligtas rito kundi ang pagsampalataya sa Panginoong Jesus. At silang sa panahon ni Jesus na nakapakinig na ng mensahe niya, nahanap ang isang kayamanang higit kaysa anuman at sumampalataya sa Kanya at iniligtas niya at silang ipinananalangin niya rito. Yung mga taong nandito sa panahon niya, kilala nila si Jesus, sumampalataya sila sa Kanya at sila ang ipinananalangin rito ni Jesus. Ngunit hindi lamang sila, mas malawak pa ang saklaw ng tinutukoy ng mga tao rito ni Jesus. Ngunit pansinin din natin muli na hindi pa rin ang sanlibutan ang ipinagpipray niya. Bakit kailangan ito? Kasi baka isipin natin, kanina sa verse 9, ang sabi niya, hindi ang sanlibutan ang ipinapanalangin ko. Baka isipin natin, since may idaragdag siyang mga tao dito sa verse 20, sanlibutan na ang
ipagpipray niya rito. Pero hindi, nakita nga natin unang-una, sabi rito, sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin. Lumaki man ang saklaw, ngunit hindi ito umabot sa komunidad ng mga pagano. Kung ang gamit-gamit niyong Bible is King James, sinasabi roon, for them also which shall believe on me. For them also which shall believe on me. Hindi lamang iyong mga sumasampalataya na sa panahon ni Jesus ang kanyang ipinapanalangin, kundi silang mga sasampalataya in future time. There is a reason why, brothers and sisters, masasabi natin, we are included in this prayer. Is looking forward si Jesus nang siya'y nanalangin. Tinitingnan na niya, alam na niya ang mangyayari. Kilala na niya kung sino ang mga sasampalataya sa Kanya. And hindi lang basta pagkakilala, hindi lang niya na alam na itong taong ito sasampalataya to sa akin. Hindi lang ganun ang basta pagkaalam niya rito. Makita natin dito sa prayer niya na may ibinigay na ang Ama sa kanya na kanyang ililigtas. At iyong mga taong iyon, dito sa panahon niya, iniligtas na niya. Pero may mga tao pa siyang ililigtas na sila ring ibinigay ng Ama sa kanya bago pa niya likhain ang sanlibutan. So, not just the apostles, hindi lamang iyong mga tagasunod ni Jesus sa panahon niya, kundi tayo rin naman ay ipinanalangin niya rito sa John 17. For them also which shall believe on me. Hindi lamang mga mananampalataya sa panahon niya ang ipinagpipray niya rito, kundi silang sasampalataya rin sa Kanya sa panahong darating. Salamat sa Diyos dahil dumating ang araw na tayo sumampalataya sa Kanya. Dumating ang panahon na iyon na isinakatuparan niya ang pangako niya para sa mga ibinigay sa Kanya ng Ama para Kanyang iligtas. Brothers and sisters, ligtas tayo ngayon because He shows us before the foundations of the world. Ligtas tayo ngayon at nagkaroon ng katuparan ng pagliligtas na ito. Makita natin rito sa prayer niya na inassure niya ang kanyang mga alagad na hindi lamang sila, kundi iyong mga pinili niya. Hindi siya mabibigo sa pagliligtas sa kanila. So if any of us ay ligtas, it's because unang-una, dapat mas maramdaman nga natin actually na iniibig tayo ng Diyos sa katuruan ng election and predestination. Before we were even born, before He created the world, He already plan to save us. Kaya malawak ang sakop ng prayer ni Jesus. Malawak ang sakop ng prayer ni Jesus, ngunit exclusive lang ito sa mga mananampalataya rito sa John 17. Yun ang makita natin. Diba? Gaano man ito kalawak, hindi ito umabot sa komunidad ng mga pagano, kundi sa komunidad lamang ng mga mananampalataya at mga sasampalataya sa Kanya sa darating na panahon. At paano sumampalataya o sasampalataya ang mga tao sa panahon niya at sa panahong darating? Sabi pa rito ni Jesus, sa pamamagitan ng kanilang salita. Gayunmay, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Paano sasampalataya? Dapat nilang mapakinggan ang salita. Tandaan natin that God doesn't save
through general revelation. He doesn't say through general revelation na itong sanlibutan na nilikha niya is enough para malaman ng isang tao, makilala ng isang tao na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. We have special revelation. We have the Bible with us now. At tayong mga iniligtas na niya ay nakakaalam ng mensaheng ito. At silang dapat na magpahayag nito sa mga taong hindi pa natatawag ng Diyos dahil hindi pa sila nakakapakinig ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng kanilang salita, Jesus said, dahil ang means ng Diyos sa pag-transmit ng Ebanghelyo ay through preaching ministry. And unang-una, preaching ministry ng mga apostol. At nanatili ang mga salitang ito ng Diyos upang sa kasalukuyang panahon ay patuloy na maipangaral ang mga salita niya. Through pastors and teachers and preachers and even us, na mga common Christian. Dahil sa tayo ay nakakaalam ng Ebanghelyo at naliligtas nito, tayo ay nakakaalam ng mensahe at tayo naman ay makakapagbahagi nito sa iba. Ganun kahalaga ang ministry ng pangangaral ng salita ng Diyos. Dito rin ay pinagtitibay ni Jesus ang pagiging makapangyarihan at epektibo ng ministeryo ng mga apostol. Sapagkat ang sabi niya rito, sila rin naman ang mga sumasampalataya sa akin. Bakit sila sumampalataya? Sa pamamagitan ng kanilang salita. Dahil itong mga alagad niya ay nagngaral ng salita ng Diyos. Walang sino man sa atin dito ang naligtas sa pamamagitan ng pagkaalam that there's a Creator. At doon na lamang. At a person who's like that, he may believe that there is a God, but that doesn't make him a Christian. That makes him a theist only. A believer that there is a God. That doesn't make him a Christian. What makes a person Christian is through the special revelation of the Word of God. Okay? So Christians are not just theists. We are believers of the Savior na ipinadala ni Yahweh rito sa sanlibutan. At siya ay ang Panginoong Jesus. May mga tao kasi sa history na ganun lamang sila. They're only theists but they don't believe in Jesus. They don't savingly believe in Jesus Christ. I don't know if Einstein is Christian, but he is a believer of a higher power, of God. Pero hindi ko pa nabasa ang talang buhay nitong si Einstein, but he believes in a creator. He believes that it's dumb for people to believe that there's no creator. Hopefully he's a Christian, but I know that he is a theist. So, yun. Sila ay sinugo niya sa sanlibutan at ginamit ito ng Diyos sa pagtawag sa mga nawawala niyang mga tupa. Itong preaching ministry, itong gospel ministry ng mga apostol, ang gospel ministry ng mga faithful churches ay ginagamit ng Diyos upang maipahayag itong Ebanghelyo at pagliligtas ng Diyos. Kinakailangan ng gospel ministry dahil makita natin sa Romans 10:14. Tingnan natin. Basahin natin ang Roma 10:14. Dahil kinakailangan ng gospel ministry, ang preaching ministry ng Ebanghelyo. Roma 10:14, ang sabi rito, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Diba? Kitang-kita rito kung gaano kahalaga ang ministeryo ng pagpapangaral ng salita ng Diyos.
Kung paano sila tatawag, paano sila sasampalataya, paano sila magmamakaawa sa Diyos na sila'y iligtas. Kung wala silang sasampalatayanan. Wala naman silang sasampalatayanan dahil wala silang napakinggan na mensahe at wala silang napakinggang mensahe dahil walang nagbahagi nito sa kanila. Kaya naman, mahalaga ang ministeryo nitong mga apostol at ang mga kasalukuyang ministry sa panahong ito. Dahil through those ministries ay ipapangaral ng Ebanghelyo at tinatawag ng Diyos ang kanyang mga pinili o hinirang para sa kaligtasan. Yes, He prayed for unbelievers. He prayed for unbelievers. Unbelievers who will eventually be added to His fold. Baka isipin ninyo na sinabi kong He prayed for unbelievers is what I'm talking about is yung mga pagan, yung mga nanatili. No. He prayed for unbelievers, but these unbelievers are unbelievers who will eventually be added to His fold, not for unbelievers who will never come to faith. This shows the assurance and efficacy of His election through the gospel call. May kasiguruhan ang pagkakatawag niya. May kasiguruhan na silang mga pinili para sa kaligtasan ay talagang magkakaroon ng kaligtasan. Because here is the proof. We prayed for them. Sigurado ang kanilang matatamong kaligtasan. Ngayon naman, para sa ating pangalawang punto, titignan natin ang Juan 17, of course, verses 21a and b. Verse 21a and b. Sabi rito, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila ay manatili sa atin. At pangalawang punto natin, ang layunin ng Diyos para sa mga taong ito. Ang layunin ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Layunin niya para sa mga taong itong idinaragdag niya sa kanyang panalangin. Ano ba ang layunin niya para sa mga taong ito? So, sino ang mga taong iyon? Ang dinaragdag niya doon sa verse 20 is yung mga yung mga sumasampalataya sa kanya sa panahon niya at yung mga sasampalataya sa panahong darating. At sabi ko nga, every believer and every individual who will believe in the future, ipinag-pray niya rito sa John 17. Pero may layunin siya para sa mga mananampalatayang ito. Ang mga taong ito ay hindi naiiba sa isa't isa. Mayroon silang pagkakapareho na nagsimula nang sila'y maging mga alagad ni Jesus. Ang pagkakaparehong ito ay nilalayo ng Diyos na maging hudyat ng pagkakaisa nila. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo at kalawakan ng katuruang Kristiyano, ang Diyos ay dinisenyong lahat ng mga sumasampalataya ay magkaisa. Yun ang kanyang layunin para sa bawat mananampalataya. Ang magkaisa. That if we believe in the Savior who is Jesus, we believe sa mga itinuturo ng Biblia, hindi yung mga faulty na interpretation na napapakinggan natin sa ibang mga relihiyon. So kung ikaw man ay isang Baptist, Presbyterian, Evangelical, pero naniniwala ka kay Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, kasama ka sa mga mananampalatayang iyon na ipinapanalangin dito ni Jesus. Hindi ito exclusively sa mga Reformed lamang.
Wala pa namang reform ng mga panahon na ito. But we truly believe na ang Reformed theology ay napagandang tradisyon na talagang itinutuwid at itinuturo ang matuwid na pangangaral ng salita ng Diyos nang lumitaw ang mga kasinungalingang nanggagaling sa Roman Catholic religion. Pero ngayon, ang hinahanga dito ni Jesus, makita natin ang ang magkaisa silang lahat, silang mga mananampalataya, upang silang lahat ay maging isa. So itong mga alagad, mga mananampalataya sa panahon niya, at ang mga sasampalataya sa panahong darating. Ang prayer niya rito ay ang magkaisa silang lahat, maging isa silang lahat. Maging isa saan? So, hence the church from start to finish is in strong bond, albeit scattered abroad to different places. Yan ang tatandaan natin. Kagaya rin ng napag-aralan natin last week. May isang holy, Catholic, or universal church ang Diyos. At nagkakaisa sila sa pinaniniwalaan nila. They are scattered abroad, nasa iba't ibang lugar. Ang iba sa mga tao na bahagi ng iglesyang iyon ay pumanaw na. Ang iba ay nandirito pa. Ang iba ay wala pa, hindi pa nga ipinapanganak. Ang iba hindi pa tinatawag. Pero ang bawat isa sa kanila ay magiging bahagi, o ang iba naging bahagi na, bahagi pa rin. Ang iba magiging bahagi ng Holy Catholic Church na ito because they believe in the same truth. Jesus is the Christ, the Son of the living God. At napag-aralan na nga natin kung ano ang ini-imply ng pagiging Kristo niya at pagiging anak niya ng Diyos na buhay. So the church, hindi man natin kilala ang bawat isa sa mga tao na iniligtas ng Diyos. We are in strong bond because of what we believe in and who we believe in. And it's Jesus Christ. Ayaw niya ng gulo sa pagitan ng mga Kristiyano kung sila na may nagkakaisa sa Ebanghelyo at pagsampalataya kay Jesucristo. The message and purpose of His gospel is 1. Reconciliation with God, and 2. Union among His people. Yun ang kanyang purpose para sa kanyang mga tao. Yun ang mensahe at layunin ng Ebanghelyo. To reconcile His people to God and to unite all kinds of people from every tribe and tongue sa kanyang nag-iisang iglesia, the Universal Church. Kung ang isang tao ay makapakinig ng Ebanghelyo at sumampalataya, ay dito niya dadalhin ang taong iyon. Doon sa reconciliation sa Diyos at sa union sa kanyang mga tao. Basahin natin ang unang Juan, chapter 1, verse 3. Unang Juan, chapter 1, verse 3. Pagkat sinasabi doon ang pagkakaisa na sila'y maging isa. Maging isa saan? Sabi rito sa verse 3, unang Juan chapter 1 verse 3, ipinahahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang mga salita ni Apostol na Juan sa kanyang sulat. He claims here na silang mga apostol ay may pakikisama o fellowship, in Greek koinonia, meaning communion. Saan? Sa Ama at sa Anak.
silang mga mananampalataya. Makita natin dito ang unang ginawa na muna nila Juan. Ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig. They are eyewitnesses of the Lord Jesus Christ. And what they saw, what they heard from Him, iyon ang ipinangaral niya. And what is it? The gospel. Jesus Himself is the gospel. Jesus Himself is the good news. He has taken away the sin of every believer. They were forgiven by the Father because of who Jesus is. At He is the Savior. Iyon ang ipinahayag nila. At dahil sa kanila itong pinaniwalaan, sila'y nagkaroon. Itong mga taong naniwala sa mensaheng ito ay nagkaroon ng pakikisama. Ng pakikiisa, ng fellowship o communion with them, with Christians. At sabi pa rito ni Juan, at ang kanilang pakikisama, itong nabuong grupong ito na tinatawag na church. Yes, sila ay isa. Sila ay may pakikisama sa isa't isa. But this bond is useless and worthless kung hindi naman sila in fellowship or in communion with who? Ama at anak. But ito ang sinasabi ni Juan dito. They are one and they are in fellowship with the Father and the Son, with the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Yun ang sinasabi niya rito. So, hindi lamang sila basta isang grupo na sila-sila lang ang nagkakaunawaan at mayroong pagkakaisa sa isa't isa. That's not the point here. They are one because of the one whom they have fellowship with. That's why they became one. Because of God. And they will never be one if not because of Him. Ang ipinangaral nila ay naglalayong dalhin sila unang-una sa kaligtasan. At pangalawa, sabi ni Juan, pakikisama sa Diyos at mga mananampalataya. So tatandaan po natin na hindi po there is no such thing as a lone Christian. Alone. L-O-N-E. Ang isang Kristiyano po ay hindi makapag-iisa. Dahil ang sabi rito ni Juan, kung ikaw ay in fellowship with God, you will also be in fellowship with the church, with His people. May kakilala ako, ayaw umattend ng church. Pinabihan ko na habang siya'y nasa Manila, marami dyan na pwede siyang daluhan. Ayaw niyang dumalo. And he claims that he is a Christian. There's no such thing as a lone Christian. Kaya tayo bumubuo dito, naghahangad na makapag-establish ng isang iglesia para may mapupuntahan tayo. At hindi lang basta mapupuntahan. Dahil our belief is the church is God's people. At doon niya ibinababa ang kanyang pag-ibig sa kanila. At doon siya may pakikisama. Doon siya may fellowship. At ang espesyal pa rito sa fellowship na ito, sa pagiging isa na ito, ay ang kalikasan ng pagkakaisang ito. Balikan natin yung Juan 17. Sila'y maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. So, ang special dito ay ang nature o kalikasan ng pagiging pagkakaisang ito. Bakit? What's the nature of this unity or being one? Maganda sana kung ihahalin tulad ito sa pagiging isa ng mag-asawa.
Maganda rin namang ihalin tulad doon, pero hindi minarapat minarapat ni Jesus na hindi sa union ng isang mag-asawa i-relate itong pagkakaisa ng mga Kristiyano, kundi saan? So, marriage is sacred and beautiful. Ngunit minarapat ni Jesus na ilahad ang totoong nature ng pagkakaisa ng kanyang mga mananampalataya. At paano? Pagkakaisa ng ama at anak. Yun ang kalikasan ng pagkakaisa nating ito bilang mga Kristiyano. That just as Jesus and the Father and the Holy Spirit are one. Ano bang ibig sabihin nito? One in nature, one in essence. Hindi iisa na pareho na itong si Jesus is the Father and the Father is the Holy Spirit and the Holy Spirit is the Son. Hindi po ganon. That's not Trinity. Okay? Ang tinuturo sa pagiging isa, tingnan natin sa John 10:30. John 10:30. Sabi rito, ako at ang Ama ay isa. Simple lang. At sabi pa at sa verse 31, ang reaction dito ng mga Hudyo, sabi rito, muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Dahil anong implication ng sinabi rito ni Jesus? Sinasabi niyang siya rin ay Diyos dahil siya ay iisa sa Diyos. Ang ibig sabihin nga ay united or unity or one essence ang Ama at ang Anak. They have the same nature. They have the same essence. Kaya ang meaning ng sinabi rito ni Jesus, He is God. Ang kaisipan, kalooban, karakter at katangian nila ay magkatulad at walang anumang pagsalungat sa isa't isa. So itong Ama at Anak, there is a perfect unity as one being. Na ang kanilang kaisipan, kalooban, karakter at katangian ay magkatulad. At hindi nila sinasalungat ang isa't isa. Sila ay in perfect bond and unity with each other. There is no conflict in the Godhead, but only harmonious unity among the Father, Son, and Holy Spirit. Yun ang kalikasan ng Godhead. Na itong Trinity, Father, Son, and Holy Spirit are in harmonious unity. Thus, they are to model the unity of the triune Godhead. Itong church, itong mga tao niya, iyon ang dapat na i-model nila. Yun ang sinasabi rito ni Jesus nang sabihin niya, gaya mo, Ama, na iisa sa anak. Sabi niya roon sa verse 21, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Na kung paano sila ay united, having one mind, one will, the same character, at yung katangian, iyon din dapat ang i-model ng mga Kristiyano. Magkaroon sila ng perfect unity in such things. Hence, ayon kay Juan, ang fellowship natin ay sa Diyos. Kaya dahil sa iisa ang Diyos na sinasampalatayanan natin, na nagligtas sa atin through Christ, kung paanong nagkakaisa ang three persons ng Godhead, ang mga Kristiyano ay itinalaga rin ng Diyos na magkaisa. Saan? Belief, rule of faith, pagmamahalan, at kaisipan. Yun, doon sa mga bagay na ito, what we believe in, dapat magkaisa tayo doon. Rule of faith. Anong rule of faith? Anong nagro-rule sa ating pananampalataya? It's the Bible. Pagmamahalan at sa kaisipan. That what we have is not our will anymore, not our minds anymore, but the mind of God and the will of God. At iyon ang dapat na pumagitna sa bawat isa sa atin ng mga mananampalataya ng Diyos. At basahin rin natin ng Efeso 4:5. Efeso chapter 4 verse 5.
Basahin din natin ang verse 4. Sabi rito, may isang katawan at isang espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, verse 6 pa nga pala, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Bawat Kristiyano na naniniwala sa mga bagay na ito, bawat Kristiyano na ang Panginoon ay si Jesus, bawat tao na ang Panginoon ay si Jesus, bawat tao na ang pananampalataya ay nasa Kanya, bawat tao na ang bautismo ay ang bautismo na tinanggap ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, at ang bautismo ay the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Bawat tao na ang sinasamba ay ang nag-iisang Diyos at Ama ng lahat. Bawat tao na sumasampalataya sa Diyos na ito. Kung ikaw man ay naniniwala sa mga bagay na ito, ay dapat kang makiisa sa mga katulad mo na ang paniniwala rin ay ang mga bagay na nasasaad rito sa sinabi ni Pablo. May isang katawan. Ang katawang iyon ay ang iglesia, who is the head, Christ. May isang espiritu na ipinadala sa bawat isa na mananampalataya. Baka isipin natin na iba ang espiritu na kay Kim, iba ang espiritu na kay Eunice, ibang espiritu na sa akin. No. Iisang espiritong mayroon tayo. Ang banal na espiritu na bumaba sa mga apostol sa Day of Pentecost is the same spirit that we have. Yan ang tatandaan natin. At kabilang tayo sa isang katawan, the church. Kabilang lamang tayo sa church na ito at may isang espiritu tayo together with all the believers if we believe in the following truths na sinabi rito ni Pablo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat. Kung itong pinaniniwalaan natin, nangangahulugan, nasa ibabaw siya natin, sumasa atin at nasa ating lahat. At sabi pa rito, sana sila'y manatili sa atin. Doon sa 1:17. Sana sila'y manatili sa atin. Ang pangako ng Diyos ay ito. Silang nagmomodelo ng pagkakaisa ng Ama at Anak kagaya ng disenyo ng Diyos para sa kanyang mga tao ay nagpapatunay na sila nga talaga ay sa Diyos. Kaya kung tayo ay nagmomodelo ng pagkakaisang iyon ng Ama, Anak at Espiritu Santo, nangangahulugan na tayo rin ay iisa at pinag-isa. Hindi pag-iral ng hostility sa mga Kristiyano, kundi pagyakap sa kanila sa pagkakaisa ang kanilang itinatanghal. What does that mean? Hindi hostility sa Diyos. Hindi paglaban sa Diyos ang meron pa tayo hanggang ngayon, kundi pagyakap sa mga paniniwala, sa mga katuruan na itinuturo sa atin dito sa Biblia. At dahil sa pinaniniwalaan nating pare-pareho ang mga katotohanan iyon, nangangahulugang itinatanghal natin sa sanlibutan ito ang pagkakaisang katulad ng pagkakaisa ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sabi nga ni Jesus, malalaman ng mga tao na tayo ay sa Kanya kung tayo nagmamahalan. At ang pagmamahalan, there is unity in that. Walang nagmamahalan na magkahiwalay. Walang ganun. At ang iglesia po ay nagmamahalan in what way? That they are united. They're knitted together sa isa't isa. At kung ganon ang ipinapakita natin, ang inihahayag at itinatanghal natin sa buong sanlibutan is the model of the Trinity. Ang pagkakaisa
ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Di ba? Ang sinasabi sa atin dito, hindi lamang ang mga alagad ang mayroong ganitong katotohanan. Hindi lamang ang mga sumasampalataya sa panahon ni Jesus, kundi tayo rin naman ay bahagi ng isang iglesia, ng isang grupo ng tao. At totoo sa atin ang sinasabi dito ni Jesus. Tayo ay iisa sa kanila. Diba? Hindi naman sinasabi rito na upang silang lahat ay maging isa, at ang tinutukoy niya lang dito ay silang idinaragdag ni Jesus sa kanyang panalangin. Kundi maging isa silang lahat, itong lahat ng ipinananalangin niya rito sa prayer niyang ito. The apostles, the followers of Jesus in His times, and us, tayong lahat na mga mananampalataya. Yun ang nilalayo niyang magkaroon tayo, maging isa tayo. At huling punto natin, at may na lamang ito, tingnan natin ang 21C. Upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang pangatlo nating punto, ang ipinapahayag ng pagkakaisang ito sa sanlibutan. Ang pinapahayag nitong pagkakaisa natin at pagkakaisa ng Diyos sa sanlibutan. Sa pagtitipon niya sa kanyang mga tao at pagkakaisa nila, itinatanghal ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia ang isang katotohanan. Natipon ang mga nagkakaisang taong ito dahil isinugo siya ng Ama. Ang sabi niya rito, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ako'y sinugo mo. So, iyon ang sinasabi ng pagkakaisa natin, na siya'y isinugo para iligtas ang mga taong itong sumasampalataya sa Kanya. Hindi lilitaw sa kasaysayan ng mga Kristiyano malibang may nagpasimula nito. At dakila ang pagsisimula nito dahil kay Jesus na tumawag sa bawat taong bahagi ng Kanyang iglesia. Ang sanlibutang tinutukoy na rito ni Jesus ay ang kabuuan ng mga tao. Maaaring magtaka tayo bakit ginamit ni Jesus ang word na sumampalataya para sa general world. Ngunit ito ay nangangahulugan lamang ng magiging fame ng kanyang ministeryo. Yun ang pinapakita, that in the whole world makikilala ang kanyang pangalan. At yun ang sinasabi sa atin in Revelations, makikilala. Lahat ng tao nga ay luluhod. Lahat ng tao bang iyon na lumuhod ay mananampalataya? No, kinilala nila sa pagkakataon na bumalik si Jesus sa sanlibutang ito that this Jesus whom they rejected is really God. Ang fame ng kanyang ministry, ang fame ng kanyang pangalan, katanyagan niya, yun ang sinasabi rito na paniwalaan iyon ng sanlibutan. Not saving faith, but to believe that Jesus really is this Christ na sinugo ng Diyos para sa ikaliligtas ng marami. Diba? Again, hindi saving faith ang tinutukoy ritong upang ang sanlibutan ay sumampalataya. Hindi ito katulad ng pagsampalataya natin which is saving. Because pagsampalataya, alam natin na ginagamit rin ito sa believing. And there are people mentioned in the Gospels na naniwala but they still fall away. Ang pagkakaisang ito ay maipapamala sa general world.
At mula sa mga taong ito ay tatawagin ang mga itinalaga sa kaligtasan habang may mga makakakita at makakapakinig ng hiwaga ng Ebanghelyo, ngunit mananatiling hiwalay sa pagkakaisang ito dahil sa kawalan ng pananampalataya. So ang nais na sabihin dito sa atin ng ating Panginoong Hesus ay ipapakita niya ang kanyang katanyagan sa buong sanlibutan. Makikita ng bawat isa sa mga taong nabuhay dito sa mundong ito, maging doon sa mga hindi sumampalataya na si Jesus ang Kristo ang isinugo. Sabi rito na ako'y sinugo mo, sinugo ng Ama. The unbelieving world will be embittered by this unity. Maging bitter sila sa unity natin bilang iglesia, bilang bahagi ng iglesia ng Diyos. But believers will enjoy it, will share with it, will be pleased by its sight, and will be known to the world as the beloved bride of Christ. Yun ang itatanghal ng mga tao ng Diyos sa sanlibutang ito. At sa pamamagitan ng pagkakaisa nilang katulad ng pagkakaisa ng Ama, Anak, Espiritu Santo, at ang pagkakaisa natin, sabi nga, ang fellowship natin is with the triune God, iyon ang maipakita natin sa sanlibutang ito. Magagalit ang mga tao sa unity natin ito, ngunit tayong mga believers, we will enjoy it. We will enjoy every second of it. At hindi lamang dito sa sanlibutan ito ang mag-i-exist ang unity natin ito, but in the world to come. In His kingdom, in the new heavens and new earth, this unity will never cease from its existence. In fact, mas titibay pa ito once we are in His presence. Dahil tayo ngayon, mga Christians ngayon sa social media, yes, they're Christians, mga brothers natin sila. Pero makita natin na may mga beliefs na sabi natin na may pagkakaiba talaga denominationally. Pero that doesn't mean na hindi tayo isa sa pananampalataya, sa basics, sa foundations ng ating faith. Sabi ko nga, you may be a Reformed Baptist, you may be a Presbyterian, you may be an Evangelical. Ibig bang sabihin, hindi natin brother si Kuya Marco dahil nasa Evangelical Church na hindi. He is our brother. They are our brothers and sisters. Sa paanong paraan? Dahil pinaniniwalaan natin ang isang ebanghelyo na ang ipinapangaral ay ang nag-iisang Diyos. At doon tayo pinag-isa sa pananampalatayang iyon sa nag-iisang Diyos. We are His bride. Para sa application natin ng una, magalak at maging matatag tayo dahil tayo ay nasa isip ni Jesus nang siya'y manalangin. Tatakrin natin yan sa ating isipan. That this Lord whom we worship and whom we worship today, whom we worship every day, when He prayed this prayer, nasa isip niya tayo. Ipinag-pray niya tayo. We made mention of not our name, pero alam niya at kilala niya tayo. At tayo dapat na magkaroon ng kagalakan at katatagan. Kung saan ka man ngayon sa buhay mo, kung may mga pagsubok ka mang kinakaharap, pagsubok sa kasalanan, tandaan natin, Jesus prayed for us. And He is praying for us. He is interceding for us. Hanggat sa wala pa tayo sa Kanyang presensya, He will intercede for us sa Kanyang Ama sa langit. Pangalawa,
Maging isa tayo sa lahat ng aspeto ng ating relihiyon dahil ito ang kalooban niya. Ang kalooban niya ay maging isa tayo. Kagaya ng pagkakaisa ng Ama, Anak, Espiritu Santo, magkaisa rin tayo sa ating paniniwala, sa pagmamahala natin, sa rule of faith natin. Ang Biblia ang dapat na pagbasehan natin ng ating pananampalataya at pamumuhay at ng kaisipan natin. May mga iba't iba tayong hilig, hindi iyon ang sinasabing ng Diyos na magkaisa tayo, na kung ako mahilig sa tennis, maging mahilig ka rin sa tennis. Hindi iyon. But for the greater things, magkaisa tayo. Faith, belief, mind, will. Doon tayo magkaroon ng pagkakaisa. At sa pangatlo, mainggit ka. Ikaw na wala pang kaligtasan. Kilalanin mong si Jesus ang isinugo ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan sa mundo. Dapat na mainggit ang mga unbelievers. At yun nga, kilalanin itong mga wala pa kay Jesus kung sino siya, na siya ang tagapagligtas, siya ang isinugo ng Diyos, siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos na buhay. You name it. At ngayon narito ang mensahe niya para sa iyo. That you must believe in the gospel. You must believe in. At yan po ang pag-aaral natin, manalangin tayo. Panginoon, salamat na kami ay inyo pong tinuruan ng mga salita ninyo na tawang katotohanan lamang. Ipinanalangin po ninyo kami. Salamat dahil mas nagkakaroon kami ng kapanatagan at katatagan sa mga pangako po ninyo dahil sa panalangin ito. Panginoon, magkaisa rin nawa kami sa aming pananampalataya, sa aming paniniwala, aming pag-ibig sa isa't isa at sa inyo, at sa aming kaisipan at kalooban. Dahil kung kami ay mga Kristiyano, hindi po kami dapat humiwalay sa grupo ng mga tao na inyo pong iniligtas, at iyon po ay ang iglesia. Naging isa kami, kagaya ninyo na nagkakaisa, Ama, Anak, Espiritu Santo. At itong pagkakaisa namin ito ay maging isang trumpeta sa lugar na ito ng Virac na nagpapahayag na kasama namin kayo sa aming ministeryong ito. At dalhin nyo rin po sa lugar na ito, Panginoon, ng mga hinirang po ninyo, ang mga pinili po niyo para sa kaligtasan. At sila nga talaga ay sumampalataya sa inyo. Iyon ang siguradong mangyayari. Maraming salamat aming Diyos sa pag-iingat at paggabay ninyo sa amin sa pag-aaral namin ito. Patuloy nawa naming aralin ang inyong mga salita, saliksikin ang inyong salita para aming maunawaan ang inyong kalooban at mas maging katulad kami ng inyong anak na si Jesus, kagaya ng inyong kalooban para sa amin. Maraming salamat aming Diyos, maging masunuri nawa kami lagi sa inyo dahil kayo ang aming Diyos, kayo ang aming Hari. Hindi na po kami pagmamay-ari ng aming mga sarili, hindi na rin po ang kalooban namin ang dapat umiral, kundi kalooban nyo na po sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.